Nagpunta kami sa Hiroshima City para makabili ng paboritong inumin ni Hapon. Hello everyone! Samahan niyo po kami sa aming A Day in Our Life dito sa Japan. Ako po si Mai and welcome to MB Life Journey! Ngayong araw ay Sunday, walang pasok, kaya tinanghali na naman kami ng gising. Pagtingin ko nga dito sa higaan ay wala sa Echang, ayun pala, nagluluto na siya ng almusal namin. Hindi na nga daw ulit siya makatulog, kaya napag-isipan na niya magluto ng almusal namin. Hinayaan na nga lang daw niya kaming matulog para hindi kami antukin mamaya. Dahil nga lalarga na naman ang pamilyang gala. Pagkatapos ko nga kumain ay nag-ayos na rin ako at naisipan ko na rin isampay yung mga sinalang kong labahin. At dahil nga maganda ang panahon ngayon, sigurado mamaya pag uwi namin, tuyo na tong mga sinampay ko. Habang kumakain yung mga bata, inayos ko na rin tong mga higaan namin. Sa layo nga ng biyahe namin ngayon, siguradong gagabihin na kami sa pag-uwi. At para pag-uwi din namin mamaya, pagkatapos nilang maligo, matutulog na lang sila. Nilagyan pala namin ng harang tong higaan ni Kuya Baste para hindi siya mahulog dito. Hindi kasi namin pwedeng pagdikitin yung kama dahil merong saksakan sa dulo. Ang purpose din yan ay para magmukha siyang crib. Dahil nung baby si Yuria Chang ay gustong-gustong matulog ni Kuya Baste sa crib ni Yuria. Kaya binila na lang namin siya yan para magmukha na rin crib yung kanyang higaan. Sumakay na nga lang kami sa trip ni Kuya Baste. Pagkatapos kumain ng mga bata ay inayusan ko na rin sila. Pati nga tong panganay ko ay nagpa-ayos na rin. Charis. Habang hinahanda ni Echang yung sasakyan, ay naglinis na lang din muna ako ng bahay. Para kahit pagod kaming uuwi, maaliwalas naman yung uuwian namin. Habang naglilinis nga ako, ay muntikan na naman ako ma-high blood. Nakita ko kasi tong niregalo kong salamin kay Echang na nasa ilalim ng upuan. Kanina pa kasi niya yun hinahanap, nahulog na pala. At dahil nga dapat pabebe lang ako ngayon, kaya baby kalma. Habang paalis na nga kami, ay inaayos ni Yuria tong upuan sa gitna. Gusto kasi ni Yuria na sumama din si Ubachang sa amin. At nang paalis na kami, umiyak na talaga si Yuria. Hindi nga makakasama sa amin si Ukasang dahil hindi na niya kayang bumiyahe ng malayo. Madali na kasi siyang mahilo at mapagod sa biyahe. Habang nasa biyahe nga kami ay tawang-tawa ako kay Echang. Ang dami kasi naming nakakasulubong ng mga riders. Nagre-reklamo nga siya dahil hindi na daw siya makapag-motor at yung motor niya nakatambak na lang sa bahay. Kaya ito siya nag-e-emote. Kapag malayo yung biyahe namin, bigla na nagpapakwisto si Echang. At ganyan nga ang mga reaksyon nila kapag tumatama yung mga sagot nila. Dahil ang ibig sabihin niyan, makakapagturo na naman sila mamaya. Hiting tagumpay. Kahit nga malayo ang biyahe namin, ay nakaka-relax din talaga. Dahil ganitong view ang mga nakikita namin. After ng halos 2 oras naming biyahe ay sa wakas nakarating na rin kami dito sa Hiroshima City. Madalas nga kami nagpupunta dito sa Hiroshima dahil halos dito rin kami namimili. Pero bago nga kami mamili ay gusto daw munang tumingin ni Echang dito sa Up Garage. May titignan lang daw siya. Oh, Shashiki! Hindi na nga kami sumama kay Echang at naghintay na lang kami dito sa Kuruma. Maya-maya nga ay bumalik na siya at totoo nga ang sinabi niyang titingin lang siya. Sunod nga ay pumunta na rin kami dito sa Costco. Sinabi ko nga kay Echang na konti lang ang bibilhin ko at magtitingin-tingin lang ako. Pero ayoko mag-promise. Char lang. Tinupad ko naman yung promise kong magtitingin-tingin lang ako pero hindi ko alam kung natupad ko yung promise kong konti lang yung bibilihin ko. Charot lang. Nagutom na nga rin kami dahil hindi pa kami nagtatanghalian kaya dito na rin namin naisipang kumain. Sa gutom nga namin ay nakalahati namin yung whole pizza at masarap din naman talaga. Naluloko nga ako dito sa itsura ko dahil para na naman akong galing. Inaalok ko lang naman sa Echang dito ng tissue dahil sobrang pawis na siya dahil nakatuto kami sa araw. Ewan ko ba sa mukhang to parang pinaglihi sa Angry Bird. Charis. Sunod naman ay dito kami pupunta sa Don Quijote. Sobrang memorable sa akin ng Don Quijote na ito dahil lagi kami nandito nung talento ako dito sa Hiroshima dun sa may Nagarikawa. Pagkatapos namin magpara-tumbling sa Bay Split, lagi kami nagpupunta dito sa Don Quijote para mamili ng mga pasalubong. Matik na yan kapag may food allowance na gagora na kami dito. Hello J Girls! Hello Bimi Girls! Pero ngayon, pamilya ko na lagi ang kasama ko nagpupunta dito. Pagdating nga namin dito ay hinanap na namin yung gustong bilhin ni Echang. At sa wakas nga nakita na namin. Nakahiligan na ni Echang na uminom ng coconut juice o coconut water. Sinabi ko nga kay Echang na maganda sa katawan niyan, lalo sa kanya dahil hindi siya mahilig uminom ng tubig. Kaya naman yan ang iniinom niya araw-araw kapalit ng tubig. At sa pag-iikot pa nga namin dito, meron ako nakita dito made in Philippines. Kaya naman pinabalik ko sa kanya yung mga kinuha niya kanina at sinabi kong ito na lang ang bilhin namin. First time nga matitikman ni Echang tong made in Philippines at sana masarapan siya. Nakasanayan na kasi niya yung lasa nung isa kanina dahil ayun ang lagi niya nabibili. Ayun lang kasi yung brand na available dun sa binibilhan naming supermarket. Tinatanong nga ako ni Echang kung bibilhin na daw ba niya lahat. Sabi ko naman sa kanya, depende sa kanya kung kaya niyang buhatin.
Ang bigat kasi niyan, tapos ang layo pa dito ng parking. At dahil nga wala na kaming mabila nito sa lugar namin, abay, binili na niya lahat. Good luck talaga sa'yo mamaya. Tuwan-tuwa nga rin siya nung nakakita siya ng mga alak galing Pinas dito. Wala, ang ngiti ni Echang, oh. Ayan nga't napakuha kagad siya ng San Mig Light. Pero sabi ko nga magunas dili siya dahil hindi ko siya tutulungan magbuhat. Ba't may pahabol pa talagang dalawa? Bala ka dyan. Ayan na nga't para buhat ngayon si paring Echang. Titiisin ng bigat para sa sabaw ng buko. Hanggang dyan pa nga lalakarin namin dahil dyan kami nagparking. Gusto nga daw matry ni Echang na umakyat ng puno ng buko. Hindi ko nga lang alam kung alam niya ba kung gano'ng kataas yun. Experience ba? Bago nga kami kumain, ay dumaan muna kami dito sa may Napco dahil may pinabibili sa amin si Ukasang. Tapos dumaan na rin kami dito sa malapit na Shoe Plaza dahil kailangan ng palitan ang sapatos ng aming Disney Princess. Pinapapalitan nga ng medyo flat na sapatos, yung sapatos na Yuri na ginagamit sa nursery para makatakbo daw siya ng maayos. At sa wakas, nandito na kami kung saan kami kakain ng hapunan. Medyo matagal nga rin kami naghintay dahil marami na rin tao nung dumating kami. Kaya naman nung dumating na yung order namin, kumain na kagad yung mga bata dahil gutom na talaga sila. Pagtapos namin kumain, ay uuwi na rin kami dahil may pasok pa sila bukas. At sigurado pag uwi namin mamaya, makakatulog kagad sila dahil sa sobrang pagod. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Sayonara!